rin siyang boy next door sa daigdig ng pelikula at telebisyon. Marami din siyang mga naging tagahanga sa panahon ng kanyang pagiging artista. Babalikan ni Correspondent Ann Torres kung sino si Ricardo Carlos Yan o Rico Yan sa kanyang mga tagahanga. Mundo ng showbiz, nakilala si Rico Yan sa kanyang clean image. Hindi naging madali ang kanyang pagsikat, pero sabi nga, weather lang at dumating din ang kanyang panahon. Nitong nakaraang taon, mainstay siya ng Magandang Tanghali Bayan, bida ng isang comedy show, at sa panahong matamlay ang pelikulang Pilipino, nagkaroon ng isang blockbuster movie. Well, I was looking at Rico as a young Vic Soto because well, he had the spontaneity in him. I mean, of course, his breathing at saka yung wit niya. Pero para marating ito, marami muna siyang pagsubok na dinaanan. Isang marketing major siya sa De La Salle University nang ibinahagi ni Rico ang sikreto ng mga gwapo sa isang astringent commercial. Dito siya unang napansin at ipinatawag para mag-screen test sa binubuo pa lamang na ABS-CBN Talent Center. When I saw the ad kasi, kengkoy siya umarte. So feeling ko, nung panahon na yon, parang, uy, okay to ha, mukhang marunong umarte. So syempre, kung may talent sa pag-arte, pwedeng pumalo as an actor, hindi ba? And then, sa itsura, doesn't look too oriental, doesn't look too maitim, doesn't look too tisoy. Parang Pinoy lang na ang dating niya na normal na boy next door, new kid on the block. Napabilang siya sa unang batch ng Star Circle kasama ni Victor Neri, Regine Tolentino at Maricel Morales. Siya ang naging pinakabatang miyembro ng Sanglinggo na po sila, pero naging mas patok si Rico bilang commercial model. Maliban sa astringent, nag-endorso din siya ng pizza, biskwit, mineral water, maong at sapatos. Pero dahil hindi pa siya tapos ng pag-aaral at malapit ng mag-thesis, may kondisyon siya sa pagpasok sa showbiz. Hindi lang niya, pa nag-full artista siya, I should not touch the school sked up and until graduation. At ginalang namin yon. And the publicity that it gained for Rico was, okay itong batang ito, comes from a good family, pinatapos sa pag-aaral, nag-showbiz on the side. Hindi yung showbiz tapos pag-aaral on the side. Napansin si Rico bilang artista nang matambal siya kay Judy Ann Santos. Sila ang naging makabagong Guy and Pip at tulad ng naunang tambalan, meron din silang manika ni Juday. Pero hindi maiwasan na sa pagpasok niya sa showbiz, naging target siya ng panunukso sa eskwelahan. Galing siya sa may kaya at kilalang pamilya. Ang kanyang lolo ay si Ambassador Manuel Yan, dating general na kumontra sa pagtawag ni Marcos ng martial law at pinuno ng government panel sa peace talks sa pagitan ng pamahalaan at NDF. He comes from a buena familia background. I mean, the upbringing would show. He was always polite to others. He was always respectful. He believed in clean living. Marahil dahil na rin sa kanyang kinalakihan, maraming nagsabing hindi siya magtatagal sa showbiz. Iba ang kalakaran dito. Nung umpisa may mga nagsabi pang malakas masyado ang dating niya sa mga press con. At hindi siya tisoy gaya ng kadalasang kinagigiliwang teen idol. Sa katunayan, ilang ulit niyang naisip na tuluyan ng kalimutan ang pag-aartista, pero hindi siya sumuko agad. He's a very meticulous worker who would study lines, study scripts, study the segment. If he doesn't know, he would ask. Ayaw na ayaw niya ilalagay mo siya or isasalang mo siya in TV jargon. Isasalang mo siya on cam, tapos hindi niya alam yung mangyayari. Rico, come on, Rico! Whoop, 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 May iba na nakakalagpas sa ganoong pagtingin na limelight lang to or breadlip lang to. Pwede pala itong trabaho na tama, na pinag-uusayan. May technique pala dito. May craft pala na involved dito. And I think somehow before we separated, I saw that in him. Pero hindi natigil ang pagsikat ni Rico. Naging lalong